Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Bayan, Pinsala, mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Inubo sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Bayan, Pinsala, dito lamang sa Ano ang katotohanan? May ibang tao ang walang pangimi sa paggawa ng masama sa kapwa, palibhasa may inaasahan at ipinagmamalaking magtatakip o magbabayad sa nagawang pagkakasala. Subalit, lahat kaya na nagiging biktima ng pang-aapi at pagsasamantala ay pumapayag ng maagrabyado kapalit ng bayad pinsala. Iyan ang ating aalamin sa pagsimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Diyan ka! Maawa po kayo sa akin! Kaga ka. Kanina pang dukutin ka namin ng kabarkada ko. Nagmamakaawa ka na. Ngumamalgal ka na. Hanggang ngayon ba namang nadala ka na namin dito sa bahay bakasyonan? At nagsosolo na tayo dito sa kwarto. Nagmamakaawa at ngumangalngal ka pa rin. Wala po akong kasalanan sa inyo. Ano wala? Nung minsan bumili ko ng bulaklak sa shop na pinagtitindahan mo. Pinagsupladahan mo ko. Hinirapan mo ko. Paano naman po nang ibibigay niyo yung bayad? Hinawakan niyo ako sa kamay, pinasil niyo pa. Minastos niyo ako. Ako binastos mo! Tindera ka lang. Pagmamalakihan mo ko. Pagsusupladahan mo ko. Isnabin mo! Nagsusulong anak ako ng isang mayamang pamilya. At sa lahat ng ayoko, yung pinagsusupladahan ako ng babae. Sorry po kung nabastusan kayo sa akin. Sorry din sa gagawin ko sa'yo. Wag, pawalan niyo na ako. Oo, pawawalan kita. Pero katulad ng ibang babaeng dinukot ko at dinala rito, pagsasawaan muna kita. Halika! Huwag po! Ewan niyo ako yakapin! Ako maligay! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Walang saysay ang pagkikilas mo. At kahit anong sigaw mo, walang sasaklolo sa'yo sa lugar na ito. Malayo sa kabahayan itong bahay bakasyon ng pamilya namin. Huwag kayo sa akin! Kapag kargado ako sa droga, wala sa bokabularyo kong awa. Kaya sa ayaw at sa gusto mo magiging akin ka, pagdamag kitang aangkin. Ano, Jay? 50,000? Sobra mo na, Mami. Kabibigay ko na sa'yo ng pera nung nakaraang linggo, ah. Wala na yun eh. Alam mo namang galante ko sa mga kabarkada ko. Masyado kang magastos. At alam ko namang barya lang sa'yong hinihingi ko. Oy, hindi ko pinupulot lang sa kalye yung binibigay ko sa'yo. Oo naman. Milyon ang kinikita ng negosyo mo, Mami. Milyon ang kinikita ko dahil napaunlad ko ang negosyong naiwan ng papa mo. Kaya nga po, bigyan nyo na ako. May aareglohin lang ako eh. Oh, may nagawang ka na naman ng atraso? Alam mo namang, ayoko nung pinagsusupladahan ako, Mami. Pinagsupladahan ako ng isang babae. Kaya yun, nirape ko. At para hindi ka ireklamo, para hindi ka ipabilanggo, babayaran mo ng bayad, pinsala. Ganon, gaya ng dati mong ginagawa. Kesa naman mabilanggo ako. Masisira ang pangalan natin. Mapapahiya tayo. Ay, Jay. Sige.
bibigyan na kita ng hinihingi mo. Thank you, Mami. Thank you. Salamat ka, may pera tayo. Kung nagkataong mahirap ang pamilya natin, matagal ka nang nakakulong dahil sa katarantaduhan mo. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayad, pinsala. Ito lamang sa Ano ang Katotohanan? Jay, ang dami naman itong inumin at pulutan na in-order mo. May sumobra kasi sa pang-areglong nahingi ko sa mami ko gani eh. Kaya niyaya kita dito sa suki nating bar. Ha? Sobra pala sa 40 mil ang ibinigay sa'yo ng mami mo. Dapat nga, 10,000 lang ang bayad pinsala na ibinigay mo sa kuling biktima ko eh. Kasi may karanasan na siya. Hindi ako nakauna sa kanya. Mabuti ka mo tinanggap nung na-rate mo ang 40 mil na ipinabigay mo sa akin. Wala namang hindi nahihilot sa pera, di ba? Eh, paano kung kinasuhan ka? Oh, malabo yun. Dahil pinipili kong kakataluhin ko. Binibiktima ko lang yung sigurado kong matatapalan ng pera at walang kakayahang magkaso sa husgado. Bakit kasi mas gusto mong namumuwersa ng babae? Eh, ang dami namang magagandang GRO. Gabi boy. Hindi mo ako maintindihan. Dahil pagkain, alak at droga lang ang bisyo mo. Jay. Kaya magpakasawa ka na lang sa blowout ko sa'yo. Okay? Oh, Kuya Benigno, bakit ka napapailing? Hindi tama ang ginagawa mo, Mina. Kaya lalong nagiging dispalinghado ang ugali at gawain ng anak mo. Kinukonsinti mo siya. Pinamimihasa mo siyang gumawa ng mali at masama. Palibasa mo pera ka. Kapag may naagrabyado ang anak mo, ginagastusan mo. Huwag lang siyang mapurusahan sa kanyang kasalanan. Ay, akala ko pa naman kung anong dahilan ang ipinunta mo rito sa opisina ko. Sisermonan mo lang pala ako. Hindi kita sinisermonan. Pinagsasabihan kita bilang nakatatandang kapatid mo. Dahil nagmamalasakit ako sa iyo, sa inyo ng anak mo. Kinausap mo na pala si Jay. Dahil nga nabalitaan ko na may ginawa na naman siyang kabalbalan. Pero hindi niya iniintindi ang mga paalala at mga payo ko para sa kabutihan niya. Piloso po na, pamalang pa akong sumagot sa akin. Huwag daw akong maniwala sa sabi-sabi. Dahil ang naniniwala daw sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kinakausap ko pa siya, tinalikuran na ako. Hindi na niya ako nire-respeto. Ay, pagpasensyahan mo ng anak ko, Kuya. Kahit alam kong busy ka sa negosyo mo, pinuntahan pa rin kita, Amida, para ipaalala sa'yo na sa buhay may karma. Kaya tigilan mo ang pagkonsinti sa kalokohan ni Jay. Kuya Benigno. Huwag mong hintayin na dahil sa pagiging konsentidora mo, mapahamak ang anak mo. Ipay, hindi po ako mapapahamak. Huwag mong baliwalain ang paalala ko sa iyo, Ara. Lahat naman po ng sinasabi niya sa akin, tinatingin ko sa isip ko. Pero, araw-araw na lang po ba? Tuwing aalis po ako ng bahay, magpapaalam sa inyo, papaalalahanan niyo ako. Eh, dahil nga panggabi ang trabaho mo. Hindi lang naman po ako babaeng call center agent na sa gabi ang trabaho eh. At saka, malapit lang naman po rito sa bahay natin ang pinapasukan ko. Halos 2 kilometro lang. Naka. Kung hindi sana ako na-stroke nung nakaraang taon at nahirapang maglakad ng kaliwang pa ako, may hahatid sana kita at masusundo sa trabaho mo. Huwag niyo na po ako laging inaalala. Dahil masama po sa puso ninyo ang nag-aalala. Anak. Tayo, huwag kayo mabahala. At kahit hindi niyo po ako paalalahanan, lagi po akong mag-iingat. Kaya wala pong masamang mangyayari sa akin. Sigurado po yun. John,
malayo na yung motorcycle taxing sinakyan ni Ara. Tinatanaw mo pa. Hanggang panggabi ang trabaho ng anak natin, Lori. Hindi mo wala ang pag-aalala ko sa kanya tuwing aalis siya. O anong ipag-aalala mo? Sanay na namang sumakay sa motor si Ara. Pumasok na tayo sa bahay. Para mamaya matawagan ko si Ara at malaman ko kung ligtas na nakarating siya sa kanilang opisina. Oy, aalalayan kitang maglakad. Huwag na. Ano? Gusto kong masanay maglakad mag-isa. Para madali akong makapaglakad uli ng normal at magawa ko mga dati kong ginagawa. Pero John, baka makasama sa iyo. Pag sinabi kong hayaan mo ko, Lori, hayaan mo ko. Ako nakakaalam ng makabubuti at makasasama sa sarili ko. Ako, naintindihan mo? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi kinukontra ni Aling Lori ang kagustuhan ni Mang Edion dahil ayaw niyang muling atakihin sa puso ang asawa. Si Jay naman ay nagkakursunada muli sa isang babae at nagipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang tagal naman dumating ng tinawagan kong motorcycle taxi. Gusto ko na makauwi kagad para makapagpahinga. Mukhang may iniintay ka, ganda. Ako bang kinakausap mo? May iba pa bang maganda rito sa waiting shed? Ikaw lang naman ang nakitang puta, narito. Ganda. Kaya nang mamataan kita, napahanga ako sa'yo. At inihinto ko ang kotse ko para makilala ka. Sorry, pero hindi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Di magpapakilala ako sa'yo. Ako si Jay. Ikaw, anong pangalan mo? Eto na pala yung sasakyan ko eh. Teka, sandali, ganda. Ano ba? Kinakausap pa kita, tatalikuran mo ko. Iwan mo ang braso ko! Hindi, bakit mo ako sinampal? Pasensya ka, nabigla ako eh. Hindi ako sanay na hinahawakan ako ng lalaki. Lalo pa, ikaw na hindi ko kakilala. Diyan ka na nga. Sandal! Tayo na. Pagsisisihan mong pagsusukladan mo sa akin, babae ka. Pagsisisihan mo. Jay, kalma ka lang. Hindi mawala ang ngit-ngit ko sa babaeng nagsuplada sa akin kanina, Gary. Kaya naihampas ko ang kamay ko sa mesa. Baka naman masira ang mesa rito sa bahay namin. Masermonan pa ako ng airpod ko. Tol, pinuntahan kita. Dahil gagante ko sa babaeng nanampal sa akin. Sino ba kasi yun? Hindi ko kilala. Pero nagtatrabaho siya sa call center. Nakatapat ng waiting shed na kinakitaan ko sa kanya. Dahil nakasabit pa sa damit niya ang kanyang ID habang kausap ko siya. Gagantihan mo siya, Tol? Huwag mong sabihin. Oo, Gary. Ibibilang ko ang babaeng nanampal sa akin mga biktima. Gagahasain ko siya. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Isang anak mayaman si Jay. Kapag nakursunadahan ng isang babae, ay dinudukot at pinagsasamantalahan. Nakakaiwas siya sa parusa ng batas dahil ang mga babaeng kanyang nagiging biktima ay binabayaran niya ng bayad pinsala. Bagay na kinukonsinti naman ng kanyang biyudang ina na isang matagumpay na businesswoman. Hanggang isang dalagang call center agent, si Ara, ang nakursunadahan na naman ni Jay at pinagbalakang pagsamantalahan at ikipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11, Ray Sibayan.
Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Dito, Gary. Sa waiting shed na ito. Dito ko nakita yung babaeng nanampal sa akin kahapon. Makita kaya uli natin siya? Malamang. Dahil dyan sa call center sa tapat, dyan siya nagtatrabaho. Oh, ayun. May mga empleyado nang lumalabas sa call center na itinuro mo. Ganito pala ang oras ng kanilang labasan. Oo nga eh. Ayun. Ayun yung babaeng may atraso sa akin. Oh. Sino dyan? Yun. Yung naka-brown blouse at black pants. Maganda. Alam mo na gagawin mo, Gary. Gaya ng dati, ha? Oo. Tatandaan ko ang mukha niya. At mag-i-spray ako sa kanya. Alamin mo ang kanilang pamilya. Aalamin ko na rin ang oras ng pag-alis at pag-uwi niya ng bahay. Malas lang ng babaeng yun. Nakusunodaan ko siya. Kapag nalaman kong mahirap lang ang pamilya nila, wala akong magiging sabit sa kanya. Tatrabahuhin na natin siya. Sa bahay na ito pala umuwi ang babae na kursunadahan ni Jay. Wala siyang kamalay-malay na pagsakay niya ng motor. Sinundan namin siya. Gagawin ko ng utos ni Jay habang nasa kotse niya sa di kalayuan ng aking katropa. Tao po. Tao po. Ano? Pwede ho bang magtanong? Ano nga? Ay, alam po ba kayong pinapaupahan kwarto sa lugar na ito? Wala. Baka may kwarto ho sa bahay ninyo na pwede kong maupahan. Taga-probinsya ho ako. At malapit lang dito ang pinagtatrabahuhan ko. Wala kaming kwartong pwedeng paupahan. Ilan po ba kayo nakatira dito sa bahay nyo? Bakit ba? Kung ano-anong tinatanong mo. Kasi Sige na, may gagawin pa ako. Sige. Kung ayaw mong magbigay ng impormasyon sa pamilya nyo, malalaman ko rin sa mga kapitbahay nyo ang lahat ng gusto kong malaman. Larry, nasa labas pa ba ang lalaking nagtanong sa'yo kanina? Wala na ay dyan. Umalis agad nung pinagsarahan ko ng pinto. Kung nariyan pa siya akong kakausap sa kanya, Bakit? wala akong tiwala sa kanya. Baka may masamang balak ang taong yun, kaya parang nag-iimbestiga sa ating pamilya. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Magaling, Gary Boy. Okay ang diskarte mo. Kaya umorder ka na ng gusto mo sa resto na ito. Paulit-ulit lang naman ang pinapagawa mo sa akin, Jay. Kaya kabisado ko ng gagawin ko. Madali mong nalaman ang lahat ng gusto kong malaman sa babaeng kursunada ko. Naara pa lang pangalan. Nagsusulong anak pa lang babaeng yun. At siya lang yung inaasahan sa pamilya nila. At na-stroke pa lang airpot niya nung nakarang taon. Oo. Yun ang sabi ng kapitbahay nila na napagtanungan ko kanina. At hindi na nakakapagtrabaho. Kasi nga, may diferensya na raw ang kaliwang pa. Kaya hirap maglakad. Wala pala akong magiging problema sa kanilang pamilya. Madali mo na magagawa kay Ara ang gusto mo. Siguradong madali ko silang tapalan ng pera. Ano, Jay? Pera na naman. Bigyan mo na ako, Mami. Tuwing lalapit ka ba sa akin, manghihingi ka ng pera? Kanino pa ba ako lalapit kundi sa'yo? Wala akong may bibigay sa'yo. Mami, mauubusan ng pera ang bangko, pero ikaw hindi. Tumigil ka nga. Huwag mo akong abalahin at may tatawagan akong bagong business partner. Paala ka, Mami. Kapag tinikis mo ako, gagawa ako ng paraan para magkapera. Tatrabaho ko. O, edi mabuti.
Maghanap buhay ka para hindi mo na ako laging kinukulit. Manguhold up ako ng bangko. Ano? Bahala na kung masakote ako bakulong. Hoy, gago ka ba? Ikaw rin ang mapapahiya kapag nagkataon. Ay, teka! Jay! Jay, huwag ka manguhold up ng bangko! Huwag mong gagawin yan! Bibigyan na kita ng hinihingi mo! Jay! Hey, ang sarap talagang tumira ng bato, ha? Basta kasama mo ako, Gary Boy. Hindi ka majajeta sa shabu. Alam ko naman yung tuloy. Kaya nga lagi akong nakadikit sa'yo. Ako pa. Ha? Ano mo nauubusan ng pera eh? Ang Marami ka. mami ko ang hindi nauubusan ng pera. Ang swerte mo. Sobrang bait ng airmat mo. Madali ko lang siyang bulahin. Kaya madali ko madalihin siya. Kaya lang eh, malapit nang maubos tong tinitira Oh, natin. walang problema. Marami akong stock. Talaga? Ayan. Ah. Wow, ang dami nga. Ayos! Kaya dinala kita rito sa safe house, Gary Boy. Magpapakasawa tayo sa droga bago tayo magtrabaho. Ha? Magtatrabaho tayo, Tol? Oo. Tatrabahuhin na natin si Ara mamayang gabi. Tay, aalis na po ako. Teka, Ara, Oh, bakit po? wala ka na bang nakalimutan? Wala na po. Nakapagpaalam na rin ako kay inay. Ihahatid ka namin hanggang sa labasan. Ay, huwag na po. Kasi umaambon eh. Magpapayong kami ng inay mo. Tay, dito na lang po kayo sa bahay. Kaya ko naman po ang sarili ko. Pero, anak, Bakit? Parang natitigilan kayo. Masama po bang pakiramdam ninyo? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Gaya ng madalas gawin ni Jay at ng kabarkadang si Gary, muli silang nagpakalango sa paggamit ng bawal na gamot. Si Ara naman ay paulit-ulit na pinagbilinan at pinalalahanan ng kanyang ama. Gago umalis ang bahay. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DCRH. Ito po si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa magbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Judd, parang gustong matawas sa'yo ni Ara kanina. Paano yung ilang ulit mo siyang pinaalalahanan bago siya lumabas ng bahay? kung pwede nga lang, huwag na siyang pumasok sa trabaho. Kala tuloy niya masama ang pakiramdam mo. Wala akong masamang nararamdaman sa katawan ko, Lori. Pero, nag-aalala ako. Ikaw yung lagi na lang nag-aalala tuwing aalis ng bahay ang anak mo. Napakarami kasing masasamang tao na walang pangiming gumagawa ng masama sa kanilang kapwa. Bakit yun ang iisipin mo? Ayokong dumating ang araw na ang anak natin ang mabiktim. Sana nga walang masamang mangyari sa ating anak. Kanina pang bago ako lumabas ng bahay Tinawagan ko na yung driver ng motorcycle taxi. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa dito yun? Tatawagan ko nga ulit. Huwag ka papalik. Kapag bumalik ka, puputok itong baril na nakatutok sa ulo mo. Pasasabugin ko utak mo. Sasama ka sa akin. Halika. 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 Sakay sa kotse. Sakay. Gary Boy, pasibarin mo na itong sasakyan. Okay to!
Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Inutusan ni Jay ang kabarkadang si Gary na mag-espiya sa pamilya ni Ara at alamin ang routine ng pagpasok sa trabaho at pag-uwi ng dalaga. Kasunod yun, nagpakalango sina Jay at Gary sa pinagbabawal na gamot at dinukot nila si Ara. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Pasok! Rico, bakit mo ako dinala dito? Nagtanong ka pa? Nakalimutan mo na ginawa mo sa akin, ha? Pinagsupladahan mo na ako. Sinampal mo pa ako. Kasalanan mo, kaya nasampal kita ng isang araw. Binastos mo ako eh. Gaga ka! Ikaw lang ang babaeng nakapanakit sa akin. Ngayon ako gaganti sa'yo. Habang nakatutok sa iyong baril ko. Ay, may tumatawag sa akin. Akin ang cellphone mo! Uy, ano ba? Walang pwedeng mang-istorbo sa gagawin ko sa'yo. Pakiusap. Ano man ang masamang balak mo sa akin, huwag mo nang ituloy. Walang babaeng dinala ko rito sa bahay bakasyonan ang hindi ko natikman at pinagsawaan. Maawa ka sa akin. Kapag ganitong langwa ko sa droga, walang saysay sa akin ang mga luha mo. Maawa ka. Lalo kang gumaganda kapag umiiyak at nagmamakaawa. Ikaw ang may pinakamagandang mukha sa lahat ng babaeng nakursunada. Malamang, lalong magandang katawan mo. Wow! Sabi ko na eh. Makinis at magandang hubog ng katawan mo. At halatang wala ka pang karanasan. Napunit ko na yung damit mo, pero pilit mo pa rin tinatakpan yung maselang bahagi ng katawan mo. Kaya espesyal ang gagawin ko sa'yo. Bago kita galawin, pagsasayawin muna kita ng walang saplot. Pagsasawaan kong pagmasta ng iyong kahubaran. Kaya maghubot-hubad ka na. At magsayaw ka sa harap ko. Ayoko. Ayaw mo? Ayoko. Sundin mo ko! Susunod ka sa gusto ko o pasasabugin ko ang ulo mo? Ha? Ano? Kapag hindi ka pa sumunod sa gusto ko, hindi lang kita pahagingan ng bala sa ulo. Tutuluyan na kita! Wag! Wag mo na! Tututugan na ba yan sa ulo? Nasunod na ako sa gusto mo! Ang wala ka mapatayin! Ha? Mag-uubad na ako! Yan! Magsasayaw na ako sa harap mo! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? John, huwag kang mabahala. Hindi maaring hindi ako mabahala, Lori. Kanina ko pa tinatawagan si Ara pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Pinagpatayan pa niya ako ng cellphone. Kaya hindi ko malaman kung ligtas siyang nakarating sa pinapasukan niya. Sa mga oras na ito, ay malamang nasa call center na si Ara. Kabisado ko siya. Basta tumawag ako sa kanya, sinasagot agad niya. Baka abala lang siya sa kanyang trabaho. Iba ang kutob ko, Lori. Ay, John. Baka may masamang nangyari na kay Ara. Oh, ano pa iniyak mo dyan? Nagawa ko na sa'yo ang gusto ko. Wala ka nang may pagmamalaki sa akin. Ako pala nakauna sa'yo eh, kaya pinaligayan mo ako.
Wala mo na ako. Gaga, hindi pa ako nagsasawa sa katawan mo. Paulit-ulit kitang gagahasain. Bago kita pawalan, magdamag kitang pagsasamantalahan. Ay, ko. Gideon, ano ba? Matulog ka na. Paano ako makakatulog, Lori? Nang tumawag ka sa pinapasokan ni Ara, tiniyak sa iyo ng iyong nakausap na hindi pumasok ngayong gabi sa trabaho ang anak mo. Masama sa iyo ang magpuyat. Ang labis na mag-alala. Huwag akong alalahanin mo! Pwede, kaya huwag ka magalit. Yang puso mo. Si Ara ang intindihin natin. Ang ating asikasuhin. Oo. Hindi natin alam kung bakit hindi siya nakapasok sa kanyang trabaho. Kung ano na ang nangyari sa kanya. Huwag tayong mag-isip ng masama para walang masamang nangyari sa ating anak. Baka na-disgrasya siya. Oy, sige, bukas na bukas ay lalakad ako. Hahanapin ko si Ara. Magtatanong-tanong ako, pupunta ako sa presinto, sa ospital, kung saan-saan. Kung hindi nga lang hirap ako maglakad ngayong gabi, ako maghahanap sa kanya. Ipanatag mo ang iyong loob. Magpahinga ka na. Masama sa iyo ang napuya. Kapag may masamang nangyari kay Ara, kasalanan ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung hindi ako na-stroke, hindi ako mahihinto sa trabaho. At hindi mapipilitan maghanap buhay si Ara para may ikabuhay tayo. Wala sa ating may kagustuhan na magkasakit ka. Lori, kapag napahamak si Ara, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. At lalong hindi ko mapatatawad kung meron at kung sino man ang gumawa ng masama sa kanya. Jay, bakit pa natin inihatid si Ara malapit sa kanila? Nagawa ko na sa kanya ang lahat ng gusto kong gawin, Gary. Nakaganti na ako sa pagsusupladan niya sa akin. Sobra-sobrang ginawa kong pagganti sa kanya. Kung iba ang dumukot ng rape sa kanya baka... Baka pinatahimik na siya. Oo, gaya ng ibang nagiging biktima ng rape slave. Rapist ako, tol. Hindi killer. Paano kung ipahama ka ni Ara? At madamay pati ako? Oh, malabo yun. Nakilala niya tayo. Lalo ka na. Tol, huwag kang kabahan. May paraan para hindi tayo sumabit. Gaya ng dati kong ginagawa kapag may naatraso ako. Yun. Wala kang ipinagmamalaki kundi ang estilo mong bayad pinsala. Dahil walang bagay dito sa mundo ang hindi kayang tapatan ng pera. Jay, Pera lang ang katapat ng ginawa ko kay Aratol. Pera lang. Ay, Ara! Naku, salamat sa Diyos, umuwi ka na. Itay po. Nasa kwarto. Nagpapahinga na. Halos umaga na nga nakatulog dahil sa labis na pag-aalala sa'yo. At dahil nalaman namin, hindi ka nakapasok kagabi sa trabaho mo. Saan ka ba nagpunta? Bakit hindi ka nakapasok sa trabaho? At bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag namin sa'yo? Inay! Bakit ka umiiyak? Anak! Ano nangyari sa'yo? Ano? nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi nakapagkaila si Ara at inamin sa kanyang ina
na naging biktima siya ng pagdukot at panggagahasa. Si Jay naman ay humingi ng malaking halaga sa kanyang ina upang makapagbigay ng bayad pinsala kay Ara. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Jay, napakalaking halaga ng hinihingi mo. Malaking halaga kasi ang kailangan para makasosyo ko sa business na isang kabarkada ko, Mami. Huh, may sasosyohan ka nga kayang negosyo. Magnenegosyo na ako para hindi na ako madalas manghingi ng pera sa'yo. O may nagawang ka na naman ng atraso. Oh, Mami naman. Kabisado na kita, Jay. Kaya umamin ka na. Huwag mo nang paikutin ang ulo ko at hindi ako mapapaniwala sa alibay mo. Okay, Mami. Amin na ako. Oh, May nagawan nga ako ng atraso. ano? At sino na naman ang babaeng ni-rape mo? Hindi na importante makilala mo. Ang mahalaga, mabigyan mo ko ng hinihingi ko para maabutan ko ng bayad pinsala ang babaeng na atraso ko. At para hindi na niya ako ireklamo. Nako, Jay. Kailan ka pa titigil sa kalokohan mo? Ito nang huli, Mami. Kung hindi ko pinangangalagaan ng reputasyon ko, ang pangalan ng pamilya natin, pababayaan na kitang makulong at mabulok sa bilangguan. Mami! Magkano bang kailangan mo? Hirit mo na yung luha mo, Ara. Tama na. Hindi ko mapigil ang hindi mapaiyak. Hindi dapat malaman ng iyong itay ang masamang nangyari sa iyo kagabi. Lori, Ah, anong masamang nangyari kay Ara? yun. Wala. Walang masamang nangyari sa anak natin. Anong wala? Oo. Huwag ka nga magkaila sa akin. Ah, Paggising ko, paglabas ko sa kwarto, napansin kong palihim kayo nag-uusap ng anak mo. Kaya sinikap kong makalapit sa likuran nyo nang hindi nyo ako namamalayan. Narinig ko sinabi mong may masamang nangyari kay Ara. Itay. Magtapat kayo sa akin ang inay mo, Ara. Magtapat kayo! John, ano ba? Huwag kang masyadong magpakagalit. Yang puso mo. Itay. May namukot po at naggasas sa aking kagabi. Mapapatay ko ang hayop na yun! John! Mapapatay ko! John! Ay! Naku, Diyos ko! Ay! Inatake na naman ang itay mo sa puso! Ay! John! Ay! John! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nag-iiyak at nagmakaawa si Ara kay Jay. Subalit, paulit-ulit pa rin pinagsamantalahan ang dalaga ng binatang lango sa droga. Pag-uwi ni Ara ay hindi niya naikaila sa kanyang ina ang masaklap na sinapit niya. Bunga niyon, sa ikalawang pagkakataon, ay inatake sa puso ang ama ng dalaga. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? John! Ay, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Si Ara. Kaalis lang kanina. Lalapit daw siya sa iba nating kamag-anak para nga makahiram ng panggastos mo dito sa ospital. Shh, tama na. Huwag mo siyang masyadong alalahanin.
Bukal sa puso ng iyong anak ang pagtulong sa iyo. Bata pa niyan para dumanas ng masaklap. Garubal dumas. Napakasakit na pangyayari. Pinakamasamang karanasan na isang dalaga. Tama na. Ang mahalaga, buhay na nakauwi sa atin si Ara. Hindi ko man na ipagtanggol ang aking anak sa kalagay. Ipagpasalamat na rin natin na agapan ka naming dalhin sa ospital. Nagamot ka agad ng mga doktor, kaya ligtas ka na sa peligro. Kasalanan ko, kaya pahamak si Ara. Huwag mong sabihin yan. Kung hindi ako na-stroke, kundi ako nawalan trabaho, kundi ako nawalan na silbi bilang padre de pamilya, sana hindi mapipilitang magtrabaho si Ara. Diyos. Kaya siya lalantad sa peligro. Naging biktima siya ng pagsasamantala ng aayop na lalaking yun. Minahon ka rin. Masama na nga nangyari kay Ara. Kapag may masamang nangyari pa sa'yo, ewan ko na. Parang pinipeste ng pamilya natin ito. Lori. Susundin kita. Magpapakainaon ako. Salamat. Talagang kailangan para magkaroon ng ustisya ang kinapit ni Ara. Ustisya na siguruhin kong makakamit ng ating anak. Ara, Ha? Ikaw? alam ko makikilala mo ako. Sa kabila ng ginawa niyo, may mukha ka pa magpakita sa akin. Wala akong atraso sa'yo. Dalawa kayong dumukot sa akin. Si Jay lang ang gumalaw sa'yo. Mga hayop kayo. Kasabot ka sa krimeng ginawa sa akin na kasama mo. Kalma lang. Relax ka lang, Ara. Inabangan ko ang paglabas mo dito sa call center. Dahil napagutusan na ako ni Jay na ibigay sa'yo to. Kunin mo. 50,000 piso ang laman ng envelope na to. Bayad pinsala sa naging atraso sa'yo ng katropa ko. Akin ang sobre. Oh, eto. Para maisampal ko sa mukha mo. Sabihin mo sa Jay na yon, hindi niya mababayaran ng pera ang napakalaking kasalanan niya sa akin. Tinatanggihan mo ang 50,000 piso? Layuan mo ko. Kapag hindi ka lumayo sa akin, hindi ko lang isasampal sa iyo ang pera. Ipapupulis na kita! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Gary boy, ano ka ba naman? Nasampal ka lang ng pera sa mukha. Hindi mo na magalaw ang mga in-order ko rito sa restaurant. Paborito mo lahat ang mga yan Jay, hindi tinanggap ni Ara ang perang ipinabigay mo sa akin. Kahit sinabi ko sa kanyang 50 milyon. O ano kinatatakot mo? Baka kasuhan ka niya. Oo naman pre. Alisin mo nga yan, daga sa dibdib mo. Pare, kapag kinasuhan ka ni Ara, malamang madamay ako. Dahil kasama mo ako sa pagdukot sa kanya. Hindi niya tayo kakasuhan. Bakit hindi niya tinanggap ang bayad pinsala mo sa kanya? Nagpapataas lang yun ang presyo. Jay, pare. Akong bahala, tol.
Kung sumablay ka, ako didiskarte. At sisiguruhin ko sa'yo na hindi tayo sasabit. Sino kaya itong tumatawag sa akin? Number lang. Hello? Hello, Ara? Sino to? Oo, dali mo namang makalimot. Hindi mo ko nabusesan. Magdamag tayong nagkasama sa kama. Kaya nakuha ko number mo sa cellphone mo. Hayop ka. Alam ko, busy ka sa trabaho mo ngayon. Kaya hindi ko tatagalan ng pag-uusap natin. Alamin ko lang kung magkano ang gusto mong ibigay ko sa'yo para payat pinsala sa naging atraso ko sa'yo. Hayop ka. Hindi mo ko masisilaw sa pera, Jay. Pagbabayaran mong napakalaking kasalanan mo sa akin. Pagbabayaran mo sa kulungan! Ara, anak. Huwag ka na muna kayang magtrabaho. Hindi po maaari. Hindi ako pumasok sa call center, Nay. Kailangan ko magtrabaho para mabayaran natin ang mga nautang ko sa pagpapa-ospital at pagpapagamot kay Itay. Mabuti kung makapagtrabaho ka ng maayos sa kabila ng nangyari sa iyo. Sinisikap ko magpakatatag para magawa ko ang dapat kong gawin. Kahit nagsisikip ang dibdib ko. Hindi ko lang mapigilang hindi mapaiyak ngayon dahil mag-isa naman po kayo naghatid sa akin dito sa labasan. Para kahit pa paano magluwag ang kalooban ko. Ara, napakasakit sa akin ang sinabi ko, Nay. Hindi ko lang minahalata sa inyo ni Itay. Pero mula po nang maging biktima ako ng pagdukot at paggagahasa, hindi na ako makakain. Hindi na ako makatulog. At madalas, lihim po ako napapaiyak kapag nag-iisa na ako. Sa kwarto, sa comfort room ng call center, sa kanya. Kahit nasaan po ako, hindi mabura sa isip ko ang kaya pagkagawa sa akin ng lalaking nagsamantala sa akin. Ulit-ulit niyo akong binaboy. Binaboy ako! anak. Mabubula lang yun na yun sa isip ko. Ang masaklap na sinapit ko. Kapag nagkaroon ako ng hustisya. Ano, Lori? Plano ni Ara na kasuhan lumapas tangan sa kanya. Oo, John. Pati yung kasabot ng lalaking yun sa pagdukot sa kanya. Yun yung sinabi sa akin ni Ara kaninang hinatid ko siya sa labasan bago pumasok sa trabaho. Mabuti, pinaalam mo sa akin. Nagtapat ako sa iyo kasi ayaw kong naglilihim kami ng anak mo. Tama lang na malaman ko lahat ng problema sa pamilya natin para magawang ko ng solusyon kahit may sakit ako. Haawa ako sa anak natin. Awang-awa ako sa kanya.
Kaya naiintindihan ko yung malaking galit niya doon sa taong may malaking pagkakasala na nakuha pa raw tumawag para suhulan siya, para tumahimik lang sa nangyari sa kanya. Pero pinagpatayan niya ng telepono yung lalaking yun. Naiintindihan ko rin ang nararamdaman ni Ara. Pero hindi damdamin ang gagamitin natin para magkaroon ng hustisya ang ating anak, Lori. Isip. Sa malaking awa ko kay Ara, kaya susuportahan ko siya sa gusto niya mangyari. Hindi, Lori. Hindi mangyayari ang gusto ng anak mo. John, Ako magpapasya kung paano magkakaroon ng hustisya ang masaklap na sinapit ni Ara. Kaya ako makikipag-usap sa lalaking may malaking kasalanan sa ating anak. Ako. Nagbabalik ang lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Ito lamang sa Ano ang Katotohanan? Naging matigas ang pasya ni Mang Edyon na makaharap ang lalaking nagsamantala kay Ara. Nabahala naman ang dalaga at ang kanyang ina na baka muling atakihin ng sakit sa puso ang kanilang padre de pamilya. At ikipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunana sa Pilipinas, DZRH, ito po si RH11 Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Inay, naging mapilit po si Itay na kunin sa akin ang number ng cellphone ng lalaking may malaking kasalanan sa akin. Hindi po ako nakatanggi sa gusto niya. Oo, naintindihan ko. Pareho lang tayong umiiwas na sumama ang loob ng iyong ama. Sana po, hindi nalaman ni Itay ang balak kong maghain ng kaso laban sa nagsamantala sa akin. Hindi maaaring hindi niya malaman dahil hindi natin maitatago sa kanya kapag nagsimula ng dinggin sa korte ang iyong kaso. Kung ako lang po, desidido na akong kasuhan si Jay para mapanagutan niya sa batas, para maparusahan siya sa ginawa niyang kaayupan sa akin. Naiintindihan naman kita, pero naiintindihan ko rin ang Itay mo. Tama siya. Ay, kapag kinasuhan mo ang nagsamantala sa iyo, mabibilad ka na sa kahihiyan. Matitiis ko po yun. At wala ka pang kasiguruhan kung maipapabilanggo mo ang lalaki na nagkasala sa iyo. Bakit po wala? Ako po mismo biktimang titistigo laban sa kanya. Ikaw na rin ang nagsabi. Mapera ang pamilya ng lalaking yun. Balita ko nga po, kilalang successful businesswoman ang kanyang ina. Ay malamang, malawak ang koneksyon ng kanilang pamilya. Maimpluwensya. At dahil sa mga koneksyon at impluwensya nila, malamang mabaligtad ang desisyon ng husgado. At matalo ka rin sa kaso. At mapawalang sala ang lalaking dumukot at nagsamantala sa iyo. Kaya, ano po, Inay? gusto ng Itay mo makipag-areglo sa taong gusto mong kasuhan. Hindi ko po maaaring kontrahin ang gusto ng Itay. Kasi baka makasama sa kanya kapag kinronta natin siya. Pero, baka lalo po makasama sa kanya kapag nakausap niya si Jay. Ara, Yun po ang lalong inaalala ko, Nay. Baka po sa matinding galit ni Itay,
kapag nakausap niya ang lalaking nang-rape sa akin, ay atakin ulit siya sa puso. At baka hindi na po siya makaligtas. Jay, mabuti sinagot mo ang tawag ko. Nagkausap tayo. Akala ko kung sino tumawag sa akin. Ikaw pala ang ama ni Ara. Hindi na natin pag-uusapan naging atraso mo sa anak ko. Wala namang saysay na pag-usapan pa natin yun. Dinatapatan ko naman ang perang naging atraso ko kay Ara. Pero ayaw niya. Ayaw ng anak ko. Pero gusto ko. Payag kang aregluhin ko ang ginawa ko sa anak ko. Oo. Yun lang ang alam kong dapat naming gawin. Dahil mahirap kami. Wala kaming laban sa inyong pamilya sa husgado. Mabuti alam mo. Nagiging practical lang ako. Nagpapakatotoo. Umaharap sa katotohanan. Okay ka. Ayos. Kasado tayo. Pero, kulang ang 50,000 na inaalok mo kay Ara. Ha? Magkano ang gusto mong bayad pinsala ko sa atraso ko sa anak mo? 100,000 piso. Ano? 100K? O ano, Jay, mabibigay mo ba sa akin ang bayad pinsala na hinihingi ko? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Naagapang maisugod sa ospital at nagamot si Mang Edion kaya nakaligtas siya sa ikalawang atake sa puso. Kasunod yun, tiniyak ng matandang lalaki sa kanyang mag-ina na magkakaroon ng ostisyang masaklap na sinapit ni Ara. At nang makaharap ni Mang Edion si Jay, humingi siya ng 100,000 piso sa binata bilang bayad pinsala nito kay Ara. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? 100,000 pisong laman ng envelope na yan, Gary. Ibibigay ko kay Ara? Hindi kay Ara. Sa kanyang ama. Pero, ang laking halaga nito, Jay. Bariya lang yan sa mami ko. Pwede mo namang hindi bigyan ng ganito kalaking pera ang pamilya ni Ara. Alam ko. Dahil wala namang kamo silang itatagal. At siguradong matatalo lang sila kapag kinasuhan nila tayo. At walang kakayahan ng ama ni Ara na gantihan ka sa ginawa mo sa anak niya. Dahil na-stroke yun. Konsiderasyon ko lang sa pamilya nila ang perang yan. Dahil nasiyahan ako sa ginawa ko kay Ara. Para sa akin, sulit na sulit ang bayad pinsalang yan sa magdamag na pagpapasasa ako sa katawan ni Ara. Ako nang iinayang sa perang ito eh. Iabot mo na yan sa ama ni Ara para wala na akong iintindihan pa sa pamilya nila. Okay? Okay. Gustong 100,000 ito. Sigurista ka rin talaga, tanda, ano? Binilang mo pa talagang laman ng sobre. Nagsisiguro lang ako na tinupad ni Jay ang aming naging usapan. Hindi ako mag-aaksaya ng parang sa karinderyang ito na malapit sa bahay ninyo kung hindi ko maiaabot sa iyo ang kumpletong pera na inaasahan mo. Si Jay ang inaasahan kong mag-aabot sa akin ng pera. Nandun siya sa kotse. Gusto ko siya makaharap. Bakit pa?
Gusto ko lang makilala ang sumalbahe sa anak ko. Hindi mo na siya kailangan makaharap pa. Madali mo naman siya makikilala dahil nagsusolong anak siya na may-ari ng kumpanyang kilala sa paggawa ng sabon. Anong kumpanya? Ang dami mo namang tanong. Gusto kong malaman para matawagan ko si Jay. Maipaalam ko sa kanya kumpletong perang inabot mo sa akin. Okay. Dali. Ito ang calling card ni Jay. Oh, Nakalagay pa dyan ang litrato niya. At ang kumpanya ng kanilang pamilya. salamat. O ano, okay na? Wala na bang problema sa pamilya niyo ang aking katropa? Wala na. Okay. Siguruhin mo lang yan, tanda. Dahil masamang kaaway si Jay. Inay, Oh, nakausap na po kaya ni Itay si Jay? hindi ko alam, Ara. Hindi po kukunin ni Itay sa akin ang cellphone number ng lalaking yun kung hindi niya tatawagan. Ayoko namang usisain ng yung itay dahil ayaw niya nang siya pinangungunahan. Hintayin na lang natin na siya ang kusang magsabi. Gusto ko lang po sanang malaman kung anong nangyari sa pakikipag-usap niya sa lalaki nagsamantala sa akin. Na alam ko pong labis-labis na kinamumuhian ni Itay. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? John. Gising ka na pala, Lori. Oh, aalis ka? Maglalakad-lakad ako sa labasan. Sa labasan ka lang pupunta. Pero bihis na bihis ka. Kung hindi pa ako nagising, hindi ko pa malalaman na aalis ka. Hindi ka naman dating umaalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Lalakad na ako. Ay, sasamahan na kita. Wag na. John, may gusto sana kaming malaman ng iyong anak tungkol dun sa... Tungkol sa lalaking may malaking kasalanan sa anak mo? Nagkausap na ba kayo? Oo. At nagkaintindihan na kami. Anong... Wag nyo nang alamin ng anak mo kung anong napagkaintindihan namin ng Jane na yon. John, Ang mahalaga, magkaroon ng hustisya ang nangyari kay Ara. Yun ang pinakamahalaga. Alright. Sarap talaga tumira ng bata. Okay. At ito ang pinakamasarap sa buhay. Ha? Nalika, Gary boy. Ha? Para sa akin, Ano? babae pa rin ang pinakamasarap. Ikaw talaga, oh. Wala kang ibang bukang bibig kundi mga chicks. Yun. Yun ang pinaka nagpapaligaya sa akin. Lalo na kapag pinapuyasa kayong babae, lalo akong ginaganahan. Lalo ako nasisiyahan. Kaya nga kapag kargado na tayo sa droga, lalakad tayo, tol. Mambababae ka na naman? Aanting ulit tayo ng aking magiging biktima. Mandudukot na naman tayo ng bebot na re-rapin mo. Oo. Pero hindi basta babae, tol. Ano? Pipiliin natin. Kikilatisin natin ang chicks na dudukutin natin. Siyempre, yung pobre para madali mong masilaw sa perang bayad pensala. At bukod doon, gusto kong mabiktima yung kagaya ni Ara. Hindi mo talaga makakalimutan ang call center agent na yan, ano? Dahil akong nakabuhay ng mano sa kanya, tawal. Mahirap makatsyempo ng walang karnasan sa panahon ngayon. Walang mahirap sa may pera. Kung sa bagay. Ako pa.
may takbuhan ako na sa lahat ng oras, hindi na uubusan ng pera. At kumukonsindi pa sa kahit anong kalokohang ginagawa mo. Tama. Iba na ang may ina na konsentidora. May tao yata sa labas itong ating safe house. Pusa lang yun, tol. Baka may nakapagdib sa mga parak na nagpapat session tayo dito. Walang problema. Kahit matimbog tayo ng mga parak, madali nating malulusutan yun. Maraming otoridad ang madaling silawin sa pera. Jay, may lalaking pumasok sa pinto. Hindi pa, tol, pero may bakal. Tinututukan ka niya, tol. Pare, sino ka? Bakit? Ano? Jay! Jay! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bayan, pinsala. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Isang bala lang ang tumapos sa buhay ni Jay at ang kanyang biglaang kamatayan ay isinisi sa kanyang ina ng nakatatandang kapatid nito. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Jay! Jay, anak ko! Nakikiramay ako, Mina. Kuya Benigno, wala nang nag-iisa kong anak. Ay, napakabata pa niya para mawala sa mundo. Bakit nangyari sa kanya to? Bakit? 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 Tinatanong mo kung bakit. Ang sarili mong tanungin mo, Mina. Kuya, Malamang na pumatay kay Jay ay isa sa kapamilya o mismong naagrabyado niya. Hindi mo yung malalaman sa dami ng kanyang mga napi. Sa dami ng mga naging kasalanan ng anak mo na kinukonsinti mo. hindi ako konsentidora. Konsentidora ka. Kahit alam mo nang mali at masama ang ginagawa ng iyong anak, pinababayaan mo lang siya. Binibigyan mo pa siya ng pera para mabayaran ang mga naagrabyado niya. Para hindi siya reklamo at hindi siya demanda. Kaya kung tutuusin, sa lahat ng kaburastugan at kasamaang ginawa ng anak mo, kasabwat ka niya. Ikaw na sarili niyang ina ang nagtulak sa kanya para lalo siyang magpakasama na naging bityan ng kanyang kapahamakan at kanyang kamatayan. Kaya ikaw ang pumatay sa iyong anak, Mina. Ikaw! Hindi ko gustong konsintihin ang mga kamalian ng anak ko. Ayoko lamang ganasin niya ang maraming hirap at sama ng loob na naranasan ko nung bata pa ako. Dahil minsan hindi ko natikman noon ang magkaroon ng lahat ng bagay na gusto ko. Kaya isinumpa kong magsisikap ako para makaahon sa hirap. Kaya nagdahil sa pagsisikap ko, guminhawa ako sa buhay. At ipinagkaloob ko kay Jay ang lahat ng kanyang magustuhan. Na isang malaking mali, Mina. Maling-mali. Oo. Tama ka, kuya. Kung hindi ko ibinigay ang lahat kay Jay, hindi siya mawawala ng takot sa batas. Hindi siya magiging mapagmalabis sa kanyang kapwa. At hindi siya mapaghihigantihan ng kanyang mga naapi. Sana hindi siya napahamak. Mina. Ngayong wala na siya. Ngayon ako nagsisisi sa maling pagpapalaki at pagpapalayo ko sa aking anak. Kuya, sising-sisi ako.
yun? Alam ko, Lori. May mga pulis sa labas ng bahay. Naparito sila para arestuhin ako. Dahil narinig ko na sa balita sa radyo. Nahuli ang hired killer na pumatay kay Jay. At napaamin siya ng mga pulis na may nagbayad sa kanya ng 100,000 piso para sa pumatay. Sabi ng mga pulis, ikaw yung tinuro ng hired killer na nag-utos sa kanya para pumatay. Hindi ko gustong gawin yun, Lori. Kung ako lang ang naapi, makakapagtimpi ako. Makapagpapasensya. Pero hindi ko matiis. Hindi ko mapalampas na sarili kong anak maging biktima ng karumal-tumal na krimen. Hindi ko mapapalampas yun. Ang isang pagkakamali, hindi maitutuwid. Ang isa pang pagkakamali. Alam ko. Pero nangyari na lahat. Magsisiman ako. Uli na. Sa laki ng galit ko sa lalaking umagrabyado kay Ara. Pang-agrabyado na hindi ko kayang gantihan dahil sa aking kalagayan. Nagdilim ang isip ko. Kaya tinanggap ko ang bayad pinsala ni Jay kay Ara para gamitin ko sa paghihiganti sa kanya. May sakit ka, Idyon. Makukulong ka. Wala akong magagawa, Lori. Nagkamali ako. Kaya masakit man. Tatanggapin kong parusa sa akin naging pagkakasala. At bahala lang sa akin ang Diyos. Idyon. Idyon. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Rosario Villegas, Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutiak. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring Buboy Salonga. Production Assistant Angie Cruz. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan?